natukoy natin na once every month lang pala sila nag-update and they're using only the project encoders on the ground. Opo. Kaya yung mga iba, nung ikumpara po natin yung MYPS, which was the basis of the sumbong sa Pangulo, and the more actual project's location as depicted in the PCMA, lumilito po, Mr. President, na napakalaki po ng discrepancy ng mga coordinates. Kung ganun po yung naging kalagayan ng mga monitoring and investigation applications ng ating WPH, so baka magkaroon po ng problema kung sakasakaling yung ating digital budget portal ay magkakaroon din ng ganong mga basihan, ngunit hindi rin naman pala accurate. How can we be assured na yung lahat ng data or information that will be fed into the portal ay talagang mapagbabasihan natin at mapagtitiwalaan? Yes, Mr. President. Sa totoo lang, Mr. President, ang tinukoy po ninyo ang isa sa pinaka-mahalagang parte ng batas. At nilagay ho natin na kapag mali ang nilagay na impormasyon, within 7 days, kunyari po, hindi tayo nag-upload within 7 days, pwede na pong makasuhan ng administrative yung officer na dapat nag-upload ng data. Kung umabot po ng 30 days, ito po yung magiging criminal offense na. Kung mali ang nilagay na data, pwede po siyang makasuhan ng criminal offense. At kapag yung data ay may kinalaman sa isang fraudulent activity, ay pwede po siyang makasuhan as a co-conspirator of that fraudulent activity. So in short, Mr. President, naglagay tayo ng penalties sa mga opisyales na hindi po mag-upload, kaya ma-address yung lateness of uploading, at yung mali yung i-upload, at meron pong mali siya o meron pong tinatago, ay posible rin pong makulong. No? So, kaya po medyo mabigat tong kadena law, kasi Mr. President, one, we are mandating the disclosure of all of these documents, and kung may kulang, pwede pong makasuhan. Kung mali, pwede pong makasuhan. And if I'm not mistaken, Mr. President, this will be the first time na meron pong penalties for non-disclosure and wrong disclosure of documents pertaining to government expenditure, Mr. President. Mr. President, sa ngayon po kasi, sa level ng technology natin, maski po yung DPWH, inamin po nila na kung minsan ang ginagamit po nila doon sa MYPS nila, ay gumagamit lang sila ng cellphone. Ililitrato nila yung location ng isang project. Ngunit alam naman po natin pagka yung signal sa lugar na yon ay mahina, apektado rin po yung coordinates na nakukuha nila. Ngayon, kung sakasakali po dito sa Section 17 ng committee report which actually penalizes itong wrongful information that is fed to the portal, Opo. Hindi kaya magiging mas mabalasik ito dahil miski sila po ay nakikita nila dahil wala naman pala silang satellite po ngayon eh. Opo. Kahit ang Google kasi, Mr. President, hindi siya makakagawa ng let's say 7 days. Maski na po siguro 1 month ay hirap din siya. So siguro kailangan nating mas maging makatwiran, mas realistic. Ang importante siguro dito, ang maparusahan natin yung talagang tahasan, deliberate niyang iminamali talaga ang information. Opo. Hindi yung nagsisikap siya na maibigay ang tamang information. Mas lalo po siguro maparusahan natin, Mr. President, yung mga opisyales naman na sa kabila ng alam niyang mahirap talaga ang bagay na ito, ay wala man lang siyang ginagawa para siya ay tumulong din at tingnan niya rin yung gawa ng mga encoders at saka yung mga project engineers sa baba. Mas lalo siguro dapat na bigyan natin ng mas mabigat na pataw ng parusa yung mga yun. Mr. President, pwede naman po magkamali. No? So, in the bill, nakalagay naman po na kapag may mistake, pwede naman pong baguhin as long as may katwiran kung bakit binago at nakalog yung lahat ng pagbabago. So kunyari po, may nalagay tayong maling coordinates. The following day,
pinilitan natin, pwede naman pong palitan. Basta klaro lang na ito yung rason kung bakit pinilitan po yung coordinates. So ano naman, Mr. President, meron namang leeway for mistakes here and there kasi wala naman pong perfect. But definitely, Mr. President, sa binigay na panahon na 7 days at 30 days, ay sapat na po dapat yan, Mr. President, para makapagbigay ng tamang datos dito po sa portal po natin. Pero Mr. President, huwag nating bibigyan ng tsansa o pagkakataon yung talagang dahil lang sa pagmamadali niya at halimbawa mayroong collusion sa mga iba't ibang gumagawa ng project katulad ng contractor, gagawa siya at gagawa ng litrato kahit na alam niyang malayo yung minonitor niyang pangyayari para lang makakolekta na sila. Yun sana yung dapat nating makita. Hindi siya nagmamadali kung hindi gusto niya kagad na maliin talaga. Matulungan yung gustong makakolekta kagad ng project. Marami kasing ganitong naging kondisyon, Mr. President. Dahil nga sa kagustuhan nila na makakolekta kagad kahit na yung status ng project ay let's say 10% pa lang, gagawin lang 30% kagad dahil nga doon sa progress report na gagawin nung encoder. Yes, Mr. President. Pero bawal po yun, Mr. President, no? So, mauhuli po dapat yan kasi 10% lang po yung gawa pero 30% po yung nilagay nilang completion. Yun ang gusto nating matuko, yung talagang deliberate nilang iminamali. Opo. Kesa doon sa meron siyang honest mistake lang na talagang ginawa niya pero nagkamali siya talaga. Rest assured, Mr. President, this is flexible enough to accommodate common and honest mistakes, Mr. President. Sa mga naging pagdinig pa rin natin, Mr. President, nabanggit ang mga bansang katulad ng Estonia, ng Georgia at Chile na sila pala'y nakapag-incorporate ng tinatawag na blockchain technology doon sa kanilang mga level ng pamamahala, kagaya ng land registration at procurement. Opo, Mr. President. Meron ba tayong magagawang mga halimbawa mula sa mga iba't ibang malalaking ekonomiya at more centralized countries? Kung meron man, baka sakaling ito po ay magamit natin sa lalong ikaayos ng ating pinanunukalang batas. Ang alam ko, Mr. President, pagdating sa national expenditure, tayo po yung posibleng mauna. Kasi sa ibang bansa, Mr. President, iba-iba yung aplikasyon. Nabanggit po ni Senator Padilla yung paggamit ng blockchain laban sa terorismo. Meron din po yung nabanggit po ninyo na pagtag ng mga lupain. Pero yung pagbulatlat ng gastos ng gobyerno, ng pera ng taong bayan, posible po na tayo pong mauuna sa mundo, Mr. President. Tayo pang nauna, Mr. President. Yes, Mr. President. Posible. Nakita rin po natin, Mr. President, yung parang pagkakaulit-ulit ng mga ibang monitoring system. Sa halimbawa po, napakarami po yung lumilitaw ng mga monitoring systems ng gobyerno. Bukod po sa sinabi nating IMS, MYPS, mayroong PCMA, mayroon pa silang Survey 123. At yun nga pong Department of Budget and Management, mayroon pa siyang sariling portal na tinawag nilang DIME, D-I-M-E. Ano kaya ang pinakamagandang paraan po para hindi na magkaroon ng redundancy sa ganitong mga pamamaraan na gusto nating puntahan at hindi na tayo makapag-aksaya pa ng panahon. Hindi lang panahon, kundi yung salapi ng ating bansa. Mr. President, during the TWG, nakausap po namin yung mga ahensya na masabi ho natin gusto talaga nating mapasok dito gaya ng top spenders like DPWH, DepEd, DOH at marami pang iba. At ang nabanggit ho natin, Mr. President, ay kung meron silang transparency portal ngayon, we will consider that as like a pilot to the implementation of the Cadena Law. Kumbaga, Mr. President, hindi na natin susubukan natin na maging interoperable yung kanilang mga portal. Kasi during the hearing of DPWH, Mr. President, nung binanggit ko rin yung Section 5 po dito, yung mga dokumentong dapat ay mailabas po nila, sumang-ayon naman po sila na yan rin naman yung gagawin nila sa transparency portal. So ngayon po na kung ito po yung maging batas, hindi na yan pwedeng baguhin. Hindi na po pwedeng tanggalin ng next secretary, for example. But during the implementation, Mr. President, ang balak po natin
lahat ng mga inisyatibong maganda naman ay ifo-fold in na lang po natin dito po sa implementation. But let me just say, Mr. President, it will be DICT to implement the Cadena Law, Mr. President. Hindi naman po tayo sa Senado. Tayo lang po yung gumagawa ng framework. But when they do implement it, we will exercise oversight to make sure na hindi po masasayang yung trabaho ng ibang mga ahensya. Ibig sabihin, Mr. President, kung sakasakaling itong Cadena o Digital Budget Portal ay naayos nating mabuti, mangangahulugan ba na yung iba pang mga aplikasyon, mga systems na ginagamit ngayon ay isa-isa anang aalisin at mananatili na lamang nag-iisang portal na gagamitin natin? No, Mr. President. Kasi iba po yung function ng mga ibang portals. Ito po ay para mailabas sa publiko kung ang pinagagamitan ng pera ng bayan. So right now, Mr. President, walang nag-iisang portal na kung saan ang sino mang mamamayan ay kaya pong makita kung saan po napupunta yung pera ng taong bayan. Yun po yung pinaka-nais nitong batas na ito. So as far as I'm concerned, Mr. President, this is a new portal, pero hindi naman po ibig sabihin, Mr. President, na yung ibang mga portal or ibang mga website ng mga ahensya ay mawawala naman po dahil po dito. Kasi ang aking pagkakaintindi, Mr. President, ito ay digital budget portal. Ibig sabihin, yung budget portal po natin ay kumukuha ng mga datos at iba't ibang impormasyon mula sa mga mapagtitiwala na sistema. Opo. Ngayon, kapag ito'y na-perfect natin, pwede na nilang gamitin din itong mga impormasyon na na-degenerate itong Cadena para sa ganon ay hindi naman siguro sa isang pagkakataon lang ay alisin. Kung hindi, magiging daan ito para unti-unti nang maalis natin yung iba't ibang mga application. Kasi nga, sa dami, ayaw naman natin na nasasayangan lang o nauulit, nagiging redundant yung maraming applications. Iisa naman ang kailangan natin sapagkat digital na eh. Opo. Yun siguro yung aking gustong yes, Mr. President. matunton, Mr. President. Opo. Definitely, Mr. President, the portal, yung Cadena po, will consolidate all of these other portals, Mr. President. Kung siguro po pare-pareho yung function o pare-pareho po yung purpose, pwede po talagang ito na lang. Pero syempre, Mr. President, kapag iba naman po yung purpose or function ng ibang portal, iba po yun. Nalaman din po ng representasyon ito, Mr. President. Panghuli na po tanong, Mr. President. Mr. President, I welcome the questions, Mr. President. Sa mga reports po kasi ng iba't ibang ahensya katulad ng DBM, kahit na yung DICT, at kahit na yung Baguio City, ay nagkaroon po ng mga ulat na sila'y gumagamit pala ng blockchain technology. Gusto ko pong malaman kung ano po yung naging feedback sa atin, kung meron man favorable or otherwise. Ongoing pa po, Mr. President. Even yung sa Baguio City, they were present. Si Mayor Magalong was present during our hearing. Ongoing pa po yung kanilang conversion to blockchain, no? And yung DBM naman po, Mr. President, yung isang parte lang nung buong budget process yung nilagay nila sa blockchain. So hindi pa talaga masasabing buo o ganap yung kanilang mga pilot. But definitely, Mr. President, kung syempre, di naman po ito mabubuo ng isang araw, habang tuloy-tuloy po sila, matututo rin po tayo sa kanilang implementasyon when it comes time to implement the Cadena Law, Mr. President. So inaasahan po natin, Mr. President, sa sandaling matukoy natin ng blockchain technology, makakatulong pala sa pagbuo ng isang budget portal sa mga susunod na mga panahon. Ang blockchain technology ay magiging isa sa mga basihan ng portal na ito. Posibleng blockchain technology po ang magamit ng implementor kasi nilagay po natin very broad yung teknolohiya at habang tayo po ay nagsasalita, marami ring bagong teknolohiya pong lumalabas. So kapag panahon na po ng implementation, posible na piliin ang blockchain para maging pangunahing teknolohiya po na ma-secure yung datos po ng gobyerno. But Mr. President, so to be clear and for the public na nakikinig, ito pong Cadena Law, siguro po yung blockchain part o yung technological part is maybe 25% of the law. Yung 75% po, yung pagmandato sa mga ahensya na ilabas yung importanteng datos na kung saan ginagamit yung pera ng bayan. Salamat po sa sagot. Kasi okay. Kaya po, kanina pa po yung nag-isip, bakit Cadena?
Kasi So palagay ko yung kadena ay